Bilang chapter 11. At ang bayan ay naging parang mapag-upasala na nagsalita ng masasama sa pakinig ng Panginoon. At nang marinig ng Panginoon ay nagningas ang kanyang galit at ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila. At sinupok ang kahuli-hulihang bahagi ng kampamento. At ang bayan ay humibik kay Moises. At si Moises ay nanalangin sa Panginoon at ang apoy ay namatay. At ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Tabera sapagkat ang apoy ng Panginoon ay sumunog sa gitna nila. At ang halo-halong karamihan na nasa gitna nila ay nahulog sa kasakiman at ang mga anak ni Israel naman ay muling umiyak at nagsabi, "Sino ang magbibigay sa atin ng karning makakain? Ating naaalaala ang isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad, ang mga pipino at ang mga milon at ang mga puwero at ang mga sibuyas at ang bawang. Ngunit ngayon ang ating kaluluwa ay natutuyo. Walang kaano-ano man. Sa ating harapan ay walang anuman kundi ang manang ito. At ang mana ay gaya ng butil ng kulantro, at ang kulay niyaon ay gaya ng kulay ng bedelyo. Ang bayan ay dumadaan sa palibot at pinupulot yaon, at kanilang ginigiling sa mga gilingan, o kanilang dinidikdik sa mga lusong, at kanilang niluluto sa mga palyok, at ginagawa nilang munting tinapay, at ang lasa ay gaya ng lasa ng bagong langis. At pagka ang hamog ay nahuhulog sa ibabaw ng kampamento sa gabi, ang mana ay nahuhulog. At narinig ni Moises ang pag-iiyakan ng bayan sa kani-kanyang sangbahayan na bawat lalaki ay nasa pintuan ng kanyang tolda, at ang galit ng Panginoon ay nagningas na mainam at sumama ang loob ni Moises. At sinabi ni Moises sa Panginoon, "Bakit mo ginawa ng masama ang iyong lingkod? At bakit hindi ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, na iyong iniatang sa akin ang pasa ng buong bayang ito? Akin ba kayang ipinaglihi ang buong bayang ito? Ipinanganak ko ba upang iyong sabihin sa akin, kandungin mo sila sa iyong kandungan, na gaya ng nag-aalagang magulang na kinakandong ang kanyang batang pasusuhin sa lupain na iyong isinumpa sa kanilang mga magulang? Saan ako kukuha ng karne upang ibigay sa buong bayang ito? Sapagkat sila'y umiyak sa akin, na nagsisipagsabi, bigyan mo kami ng karning aming makain. Hindi ko kayang dalhing mag-isa ang buong bayang ito, sapagkat totoong mabigat sa akin. At kung ako'y ginagawan mo ng ganito, ay patayin mo na ako. Ipinamamani ko sa iyo, kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at huwag nang makita ang aking kahirapan." At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pisanin mo sa akin ang 70 lalaki sa mga matanda sa Israel, sa iyong mga nalalaman na mga matanda sa bayan at mga nangungulo sa kanila, at dalhin mo sa tabernakulo ng kapisanan, upang sila'y makatayo roon na kasama mo. At ako'y bababa at makikipag-usap sa iyo doon, at ako'y kukuha sa espiritong sumasa iyo, at aking isasalin sa kanila, at kanilang dadalhin ang pasa ng bayan na kasama mo, upang huwag mong dalhing mag-isa. At sabihin mo sa bayan, magpakabanal kayo para sa kinabukasan, at kayo'y magsisikain ng karne, sapagkat kayo'y nagsisiiyak sa pakinig ng Panginoon na sinasabi, sinong magbibigay sa amin ng karne na aming makakain? Sapagkat maigi kahit na nasa Ehipto, dahil dito bibigyan kayo ng Panginoon ng karne at kakain kayo. Hindi nyo kakaning 1 araw, ni 2 araw, ni 5 araw, ni 10 araw, ni 20 araw, kundi 1 buong buwan, hanggang sa lumabas sa inyong mga ilong at inyong kasuyaan, sapagkat inyong itinakwil ang Panginoon na nasa gitna nyo, at kayo'y umiyak sa harap niya,
na nagsasabi, bakit kami nakaalis sa Ehipto? At sinabi ni Moises, ang bayan na kinaroroonan ko ay 600,000 katao na nakatayo at iyong sinabi, akin silang bibigyan ng karne na kanilang makakain sa buong buwan. Papatayin ba kaya ang mga kawan at mga bakahan upang magkasya sa kanila? O ang lahat ng isda sa dagat at titipunin sa kanila upang magkasya sa kanila? At sinabi ng Panginoon kay Moises, umikli na ba kaya ang kamay ng Panginoon? Ngayon makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi. At si Moises ay lumabas at isinaysay sa bayan ang mga salita ng Panginoon. At siya'y nagpisa ng 70 lalaki sa mga matanda sa bayan at kanyang pinatayo sa palibot ng tolda. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap at nagsalita sa kanya at kumuha sa espiritong sumasa kanya at isinalin sa 70 matanda at nangyari na nang sumakanila ang espiritu ay nanganghula, ngunit hindi na sila umulit. Ngunit naiwan ang 2 lalaki sa kampamento na ang pangalan ng isa ay Eldad at ang pangalan ng isa ay Medad. At ang espiritu ay sumasa kanila at sila'y kabilang sa nangasulat, ngunit hindi nagsilabas sa tolda at sila'y nanghula sa kampamento. At tumakbo ang isang binata at isinaysay kay Moises at sinabi, si Eldad at si Medad ay nanghuhula sa kampamento. At si Josue na anak ni Nun, na tagapangasiwa ni Moises, na isa sa kanyang mga piling lalaki, ay sumagot at nagsabi, Panginoon kong Moises, pagbawalan mo sila. At sinabi ni Moises sa kanya, ikaw ba'y may paninibugho sa akin? Ibiginawa na ang buong bayan ng Panginoon ay maging propeta ng isa kanila ng Panginoon ang kanyang espiritu. At naparoon si Moises sa kampamento, siya at ang mga matanda sa Israel. At lumabas ang isang hangin galing sa Panginoon at nagdala ng mga pugo na mula sa dagat at pinalapag sa kampamento na may isang araw lakarin sa dakong ito at isang araw lakarin sa kabilang dako sa palibot ng kampamento at nagsilipad na may 2 siko ang taas sa balat ng lupa. At ang bayan ay nangagkatindig ng buong araw na yun at ng buong gabi at ng buong 2 araw at nagsipanghuli ng mga pugo. Yaong kaunti ang napisan ay nakapisan ng 10 homer at kanilang ikinalat para sa kanila sa buong palibot ng kampamento. Samantalang ang karne ay nasa kanilang mga ngipin pa na hindi pa nila nangunguya, ay nagningas laban sa bayan ang galit ng Panginoon at sinaktan ng Panginoon ang bayan ng isang salot na di kawasa. At ang pangalan ng dakong yaon ay tinawag na Kibrot Hataava, sapagkat doon inilibing nila ang bayang Sakim. Mula sa Kibrot Hataava ay naglakbay ang bayan na patungo sa Haserot at sila'y tumira sa Haserot. Bilang chapter 12. At si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan laban kay Moises tungkol sa pagkapag-asawa niya sa isang babaeng kusita, sapagkat siya'y nag-asawa sa isang babaeng kusita. At kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y kay Moises lamang nakipagsalitaan? Hindi ba nakipagsalitaan din naman sa atin? At narinig ng Panginoon, ang lalaking ang si Moises ay totoong maamong loob, na higit kaysa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. At sinalita agad ng Panginoon kay Moises at kay Aaron at kay Miriam, lumabas kayong 3 sa tabernakulo ng kapisanan. At silang 3 ay lumabas. At ang Panginoon ay bumaba sa isang tila haliging ulap at tumayo sa pintuan ng tolda. At tinawag si Aaron at si Miriam at sila'y kapwa lumabas. At kanyang sinabi, dinggin niyo ngayon ang aking mga salita. Kung mayroon sa gitna niyo na isang propeta, akong Panginoon,
ay pakikilala sa kanya sa pangitain. Nakakausapin ko siya sa panaginip. Ang aking lingkod na si Moises ay hindi gayon. Siya'y tapat sa aking buong buhay. Sa kanya'y makikipag-usap ako ng bibig sa bibig, ng maliwanag at hindi sa malabong salitaan. At ang anyo ng Panginoon ay kanyang makikita. Bakit nga hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod, laban kay Moises? At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila at siya'y umalis. At ang ulap ay tumayo sa tolda at narito, si Miriam ay nagkaketong na pumuting gaya ng nyebe. At tiningnan ni Aaron si Miriam at narito, siya'y nagkaketong. At sinabi ni Aaron kay Moises, "O Panginoon ko, isinasamo ko sa iyo na huwag mong iparatang ang kasalanan sa amin, sapagkat ginawa namin na may kamangmangan at sapagkat kami ay nagkasala. Huwag mong itulot sa kanya, isinasamo ko sa iyo na maging parang isang patay na tunaw ang kalahati ng kanyang laman paglabas sa tiyan ng kanyang ina." At humibig si Moises sa Panginoon na sinasabi, "Pagalingin mo siya, O Diyos, ipinamamanhik ko sa iyo." At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Kung siya'y niluran ng kanyang ama sa kanyang mukha, hindi ba siya mahihiyang 7 araw? Kulungin siyang 7 araw sa labas ng kampamento, at pagkatapos ay madadala siyang muli sa loob." At si Miriam ay kinulong na 7 araw sa labas ng kampamento, at ang bayan ay hindi naglakbay hanggang si Miriam ay nadalang muli sa loob. At pagkatapos nito ay naglakbay ang bayan mula sa Haserot at humantong sa ilang ng Paran. Bilang chapter 13. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Magsugo ka ng mga lalaki na makakapaniktik sa lupain ng Kanaan na aking ibibigay sa mga anak ni Israel. Isang lalaki sa bawat isa sa mga lipi ng kanilang mga magulang ay susuguin nyo na bawat isa'y prinsipe sa kanila." At sinugo sila ni Moises mula sa ilang ng Paran ayon sa utos ng Panginoon. Silang lahat ay mga lalaking pangulo sa mga anak ni Israel. Ito ang kanilang mga pangalan. Sa lipi ni Ruben ay si Samua na anak ni Zakur. Sa lipi ni Simeon ay si Safat na anak ni Huri. Sa lipi ni Huda ay si Caleb na anak ni Hephone. Sa lipi ni Isakar ay si Igal na anak ni Jose. Sa lipi ni Ephraim ay si Oseas na anak ni Nun. Sa lipi ni Benjamin ay si Palti na anak ni Raphu. Sa lipi ni Zabulon ay si Gadjel na anak ni Sodi. Sa lipi ni Jose, sa makatuwid bagay sa lipi ni Manases ay si Gadi na anak ni Susi. Sa lipi ni Dan ay si Amiel na anak ni Gemali. Sa lipi ni Aser ay si Setur na anak ni Mikael. Sa lipi ni Neptali ay si Nahabi na anak ni Vapsi. Sa lipi ni Gad ay si Gewel na anak ni Maki. Ito ang mga pangalan ng mga lalaki na sinugo ni Moises upang tiktikan ang lupain. At tinawag ni Moises na Josue ang anak ni Nun na si Oseas. At sinugo sila ni Moises upang tiktikan ang lupain ng Kanaan at sinabi sa kanila, "Sumampa kayo rito sa dakong timugan at umakyat kayo sa mga bundok. At tingnan nyo ang lupain kung ano, at ang bayan na tumatahan doon kung sila'y malakas o mahina, kung sila'y kaunti o marami, at kung ano ang lupain na kanilang tinatahanan, kung mabuti o masama, at kung ano ang mga bayan na kanilang tinatahanan, kung sa mga kampamento o sa mga nakukutaan, at kung ano ang lupain, kung mataba o payat, kung mayroong kahoy o wala, at magpakatapang kayo,
at magdala kayo rito ng bunga ng lupain. Ngayon ang panahon ay panahon ng mga unang hinog na ubas. Sila nga'y umakyat at kanilang tiniktikan ng lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob sa pagpasok sa Emat. At sila'y umakyat sa dakong timugan. At sila'y dumating sa Talmai na mga anak ni Anak ay nangaroon. Ngayon ang Hebron ay natayong 7 taon bago ang Zoan sa Ehipto. At sila'y dumating sa libis ng Eskol, at sila'y pumutol doon ng isang sangang may isang kumpol na ubas at dinala sa isang pinggan ng 2. Sila'y nagdala rin ng mga granada at mga igos. Ang dakong yaon ay tinawag na libis ng Eskol dahil sa kumpol na kinitil ng mga anak ni Israel doon. At sila'y nagbalik pagkatiktik sa lupain sa katapusan ng 40 araw. At sila'y nagsiyaon at nagsiparoon kay Moises at kay Aaron at sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel sa ilang ng Paran sa Kades. At kanilang binigyang sagot sila at ang buong kapisanan. At kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain. At kanilang isinaysay sa kanya at sinabi, kami ay dumating sa lupaing yaong pinaparoonan mo sa amin, at tunay na binubukalan ng gatas at pulot, at ito ang bunga niyaon. Gayunman ang bayan na tumitira sa lupaing yaon ay malakas, at ang mga bayan ay nakukutaan, at napakalalaki, at saka aming nakita ang mga anak ni Anak doon. Si Amalek ay tumatahan sa lupain ng timugan, at ang Heteo at ang Hebuseo at ang Amoreo ay tumatahan sa mga bundok, at ang Kananeo ay tumatahan sa tabi ng dagat at sa mga pangpang ng Hordan. At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, ating akyating paminsan at ating ariin, sapagkat kaya nating lupigin. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, hindi tayo makaakyat laban sa bayan, sapagkat sila'y malakas kaysa sa atin. At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupaing kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon, at lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. At dooy aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim. At kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang, at gayon din kami sa kanilang paningin. Bilang chapter 14. At ang buong kapisanan ay naglakas ng kanilang tinig at humiyaw, at ang bayan ay umiyak ng gabing yaon. At inupasala ng lahat ng mga anak ni Israel si Moises at si Aaron, at sinabi sa kanila ng buong kapisanan, nangamatay na sana tayo sa lupain ng Ehipto, o kaya'y nangamatay na sana tayo sa ilang na ito. At bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupaing ito, upang tayo'y mabuwal sa tabak? Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging mga huli. Hindi ba magaling sa atin na tayo'y magbalik sa Ehipto? At nagsang-usapan sila. Tayo'y maglagay ng isang kapitan at tayo'y magbalik sa Ehipto. Nang magkagayon, si Moises at si Aaron ay nagpatira pa sa harap ng buong kapulungan na kapisanan ng mga anak ni Israel. At hinapak ni Josue na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jefone na mga kasamang tumiktik sa lupain ang kanilang mga suot. At sinalita nila sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming dinaanan upang tiktikan ay isang napakainam na lupain. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin nga niya tayo sa lupaing yaon at ibibigay niya sa atin na yaoy lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Huwag lamang kayong manghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa bayan ng lupaing yaon, sapagkat sila'y tinapay sa atin. Ang kanilang kalinga ay inilayo sa kanila,
at ang Panginoon ay sumasa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. Datapat tinangka ng buong kapisanan na pagbatuhanan sila, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa tabernakulo ng kapisanan sa lahat ng mga anak ni Israel. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito? At hanggang kailan hindi sila mananampalataya sa akin? Sa lahat ng mga tanda na aking ginawa sa kanila, aking sasaktan sila ng salot, at hindi ko sila pamamanahan, at gagawin kita na isang bansang malaki at matibay kaysa sa kanila." At sinabi ni Moises sa Panginoon, "Kung gayoy mababalitaan ng mga taga-Ehipto, sapagkat isinampa mo ang bayang ito ng iyong kapangyarihan sa gitna nila, at kanilang sasaysayin sa mga tumatahan sa lupaing ito. Kanilang nabalitaan na ikaw, Panginoon, ay nasa gitna ng bayang ito, sapagkat ikaw, Panginoon, ay napakita ng mukhaan, at ang iyong ulap ay nakatindig sa ibabaw ng mga yaon, at ikaw ay nangunguna sa kanila, sa isang haliging ulap sa araw at sa isang haliging apoy sa gabi. Kung iyong papatayin nga ang bayang ito na parang isang tao, ay magsasalita nga ang mga bansang nakabalita ng iyong kabantugan na sasabihin, sapagkat hindi madadala ng Panginoon ang bayang ito sa lupain na kanyang isinumpa sa kanila, kaya't kanyang pinatay sila sa ilang. At ngayon, idinadalangin ko sa iyo na itulot mo na ang kapangyarihan ng Panginoon ay maging dakila, ayon sa iyong sinalita na sinasabi, ang Panginoon ay banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang, at sa anumang paraan ay hindi aariing walang muwang ang may sala, na dinadalawang kasamaan ng mga ama sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na sali ng lahi. Ipatawad mo, sinasamo ko sa iyo, ang kasamaan ng bayang ito ayon sa kalakhan ng iyong kaawaan at ayon sa iyong pagkapatawad sa bayang ito mula sa Ehipto hanggang ngayon. At sinabi ng Panginoon, aking pinatawad ayon sa iyong salita. Ngunit tunay na kung paanong ako'y buhay at kung paanong mapupuspos ng kaluwalhatian ng Panginoon ang buong lupa, sapagkat ang lahat ng taong yaon na nakakita ng aking kaluwalhatian, ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang, ay tinukso pa rin ako nitong makasangpo at hindi dininig ang aking tinig. Tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang. Ni sino man sa kanila na humamak sa akin ay hindi makakakita, kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang diwa at siya'y sumunod na lubos sa akin, ay aking dadalhin siya sa lupain na kanyang pinaroonan at aariin ang kanyang lahi. Ngayon nga'y ang mga Amalesita at ang mga Kananeo ay tumatahan sa libis. Bukas ay magbalik kayo at kayo'y pasailang sa daang patungo sa dagat na mapula. At sinalita ng Panginoon kay Moises at Aaron na sinasabi, hanggang kailan titiisin ko ang masamang kapisanang ito na nag-uupasala laban sa akin? Aking narinig ang mga pag-upasala ng mga anak ni Israel na kanilang inuupasala laban sa akin. Sabihin mo sa kanila, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Tunay na kung paano ang sinalita nyo sa aking pakinig, ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito, at yaong lahat na nangabilang sa inyo, ayon sa inyong kabuuan ng bilang, mula sa 20 taong gulang na patanda na nag-upasala laban sa akin, ay tunay na hindi kayo papasok sa lupaing pinagtaasan ko ng aking kamay, na patatahanan ko sana sa inyo, maliban si Caleb na anak ni Jefone at si Josue na anak ni Nun.
Ngunit ang inyong mga bata, na inyong sinabing magiging mga huli, ay aking papapasukin, at kanilang makikilala ang lupain na inyong itinakwil. Ngunit tungkol sa inyo, ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito, at ang inyong mga anak ay magiging gala sa ilang na 40 taon, at kanilang tataglayin ang inyong pakikiapid hanggang sa ang inyong mga bangkay ay matunaw sa ilang. Ayon sa bilang ng mga araw na inyong itiniktik sa lupain, sa makatuwid bagay 40 araw, sa bawat araw ay 1 taon, ay inyong tataglayin ang inyong mga kasamaan na 40 taon, at inyong makikilala ang pagsira ko ng kapangakuan. Ako ang Panginoon ang nagsalita. Akong Panginoon ang nagsalita. Tunay na ito'y aking gagawin sa buong masamang kapisanang ito, na nagpipisan laban sa akin. Sa ilang na ito matutunaw sila, at diyan sila mamamatay. At ang mga lalaki na sinugo ni Moises upang tumiktik ng lupain, na nagsipagbalik at nagpaupasala ng buong kapisanan laban sa kanya sa paghahatid ng masamang balita laban sa lupain. Sa makatuwid bagay ang mga taong iyon na nagsipaghatid ng masamang balita ng lupain ay nangamatay sa salot sa harap ng Panginoon. Ngunit si Josue na anak ni Nun at si Caleb na anak ni Jefone ay naiwang buhay sa mga taong iyon na nagsiparoong tumiktik ng lupain. At isinaysay ni Moises ang mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel, at ang bayan ay tumaghoy na mainam. At sila'y bumangong maaga sa kinaumagahan, at umakyat sila sa taluktok ng bundok na sinasabi, "Narito kami, at kami ay aakyat sa dakong ipinangako ng Panginoon, sapagkat kami ay nagkasala." At sinabi ni Moises, "Bakit sinasalangsang nyo ngayon ang utos ng Panginoon? Sa bagay ay hindi nyo ikasusulong? Huwag kayong umakyat, sapagkat ang Panginoon ay wala sa gitna nyo, upang huwag kayong masaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Sapagkat nandoon ang mga Amalisita at ang mga Kananeyo sa harap nyo, at kayo'y mga bubuwal sa tabak, sapagkat kayo'y humiwalay sa pagsunod sa Panginoon. Kaya't ang Panginoon ay wala sa inyo." Ngunit sila'y nagpumilit umakyat sa taluktok ng bundok, gayon may ang kaba ng tipa ng Panginoon, at si Moises ay hindi nagsilabas sa kampamento. Nang magkagayon, ang mga Amalisita ay bumaba, at ang mga Kananeyo na tumatahan sa bundok na yaon ay sinaktan sila at nilupig silang hinabol hanggang sa Horma. Bilang chapter 15. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagpasok nyo sa lupain na inyong mga tahanan na aking ibibigay sa inyo, at maghahandog kayo sa Panginoon ng pinaraan sa apoy na handog na susunugin, o ng hain upang tumupad ng panata, o ng kusang handog, o sa inyong mga takdang kapistahan, upang gawing masarap na amoy sa Panginoon na mula sa bakahan o mula sa kawan. Kung gayon ay maghandog sa Panginoon, yaong maghahandog ng alay ng isang handog na harina na 10 bahagi ng 1 efa ng mainam na harina na hinaluan ng 4 na bahagi ng 1 hinang langis, at ng alak na inuming handog na 4 na bahagi ng 1 hin ang inyong ihahanda na kalakip ng handog na susunugin o ng hain sa bawat kordero. O kung 1 tupang lalaki, ay iyong ihahanda na pinakahandog na harina, ang 20 bahagi ng 1 efa ng mainam na harina na hinaluan ng 3 bahagi ng 1 hinang langis. At bilang pinakainuming handog, ay iyong ihahandog ang 3 bahagi ng 1 hinang alak na pinakamasarap na amoy sa Panginoon.
At pagka maghahanda ka ng isang toro na handog na susunugin o upang ihain sa katuparan ng isang panata o upang mga handog sa Panginoon tungkol sa kapayapaan, ay kanyang ihahandog nga na kalakip ng toro ang isang handog na harina na 3/10 bahagi ng isang efa ng mainam na harina na hinaluan ng kalahating hinang langis. At iyong ihahandog na pinakainuming handog ay kalahating hinang alak na pinakahandog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. Gayon gagawin sa bawat toro o sa bawat tupang lalaki o sa bawat korderong lalaki o sa mga anak ng kambing. Ayon sa bilang ng inyong ihahanda, ay gayon yung gagawin sa bawat isa ayon sa kanilang bilang. Lahat ng tubo sa lupain ay gagawa ng mga bagay na ito sa ganitong paraan sa paghahandog ng handog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At kung ang isang taga-ibang bayan ay makipamayang kasama nyo o sino mang nasa gitna nyo sa buong panahon ng inyong mga lahi at maghahandog ng handog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon, ay kanyang gagawin ang gaya ng inyong ginagawa. Sa kapisanan ay magkakaroon ng isang palatuntunan sa inyo at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo. Isang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi kung paano kayo ay magiging gayon din ang taga-ibang bayan sa harap ng Panginoon. Isang kautusan at isang ayos ay magkakaroon sa inyo at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa inyo. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagpasok nyo sa lupaing aking pinagdadalhan sa inyo, ay mangyayari nga na pagkain nyo ng tinapay sa lupain, ay maghahandog kayo ng isang handog na itinaas sa Panginoon. Sa pinakauna sa inyong masang harina, ay maghahandog kayo ng isang munting tinapay na pinakahandog na itinaas, kung paano nyo ginagawa ang handog na itinaas tungkol sa giikan, ay gayon nyo itataas ito. Sa pinakauna sa inyong masang harina, ay magbibigay kayo sa Panginoon ng isang handog na itinaas sa buong panahon ng inyong mga lahi. At pagka kayo'y nagkamali at hindi nyo tinupad ang lahat ng utos na ito na sinalita ng Panginoon kay Moises, sa makatuwid bagay, lahat ng iniutos ng Panginoon sa inyo sa pamamagitan ni Moises mula sa araw na lagdaan kayo ng utos ng Panginoon at sa haharapin sa buong panahon ng inyong mga lahi, ay mangyayari nga na kung magkasala ng walang malay na hindi nalalaman ng kapisanan, na ang buong kapisanan ay maghahandog ng isang guyang toro na pinakahandog na susunugin, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon, na kalakip ng handog na harina niyaon at inuming handog niyaon ayon sa ayos, at isang lalaking kambing na pinakahandog dahil sa kasalanan. At itutubos ng saserdote sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sila'y patatawarin, sapagkat isang kamalian, at kanilang dinala ang kanilang alay na handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy, at ang kanilang handog dahil sa kasalanan sa harap ng Panginoon dahil sa kanilang kamalian. At ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay patatawarin, at ang taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, sapagkat tungkol sa buong bayang nakagawa ng walang malay, at kung ang isang tao ay nagkasala ng walang malay, ay maghahandog nga siya ng isang kambing na babae ng unang taon na pinakahandog dahil sa kasalanan.
at itutubos ng saserdote sa taong nagkamali kung tunay na siya'y nagkasala ng walang malay sa harap ng Panginoon upang itubos sa Kanya at siya'y patatawarin. Kayo'y magkakaroon ng isang kautusan sa Kanya na nagkasala ng walang malay, sa Kanya na ipinanganak sa gitna ng mga anak ni Israel at sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila. Ngunit ang tao na makagawa ng anuman ng buong kapusukan, maging tubo sa lupain o taga-ibang lupa, ay lumapastangan sa Panginoon at ang taong yaon ay ihihiwalay sa gitna ng kanyang bayan, sapagkat kanyang hinamak ang salita ng Panginoon at kanyang sinira ang kanyang utos. Ang taong yaon ay lubos na ihihiwalay, ang kanyang kasamaan ay tataglayin niya. At samantalang ang mga anak ni Israel ay nangasailang, ay nakasumpong sila ng isang lalaki na namumulot ng kahoy sa araw ng Sabat. At silang nakasumpong sa kanya na namumulot ng kahoy ay dinala siya kay Moises at kay Aaron at sa buong kapisanan. At kanilang inilagay siya sa bilangguan sapagkat hindi pa ipinahahayag kung ano ang gagawin sa kanya. At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang lalaki ay walang pagsalang papatayin. Babatuhin siya ng buong kapisanan sa labas ng kampamento. At inilabas siya ng buong kapisanan sa kampamento at kanilang binato siya hanggang sa mamatay ng mga bato, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila na sila'y gumawa ng mga tirintas sa mga laylayan ng kanilang mga damit sa buong panahon ng kanilang mga lahi at kanilang patungan ng tirintas ng bawat laylayan ng isang panaling bughaw. At sa inyo'y magiging isang tirintas upang inyong mamasdan at inyong maalaala ang lahat ng mga utos ng Panginoon at inyong tuparin, at upang huwag kayong sumunod sa inyong sariling puso at sa inyong sariling mga mata na siya niyong ipinang-aapid, upang inyong maalaala at gawin ang lahat ng aking mga utos at maging banal kayo sa inyong Diyos. Ako ang Panginoon niyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto upang maging inyong Diyos. Ako ang Panginoon niyong Diyos. Bilang chapter 16. Si Kore nga na anak ni Ishar, na anak ni Koat, na anak ni Levi, 10 ni Dathan at ni Abiram na mga anak ni Eliab, at si Hon na anak ni Pelet, na mga anak ni Ruben, ay nagsikuha ng mga tao. At sila'y tumindig sa harap ni Moises, nakasama ng ilang mga anak ni Israel, na 250 prinsipe sa kapisanan na tinawag sa kapulungan na mga lalaking bantog. At sila'y nagpupulong laban kay Moises at laban kay Aaron. At sinabi nila sa kanila, kayo'y kumukuha ng malabis sa inyo, dangang ang buong kapisanan ay banal, bawat isa sa kanila, at ang Panginoon ay nasa gitna nila. Bakit nga kayo'y magmamataas sa kapisanan ng Panginoon? At nang marinig ni Moises ay nagpatira pa. At sinalita niya kay Kore at sa kanyang buong pulutong na sinasabi, sa kinaumagahan ay ipakikilala ng Panginoon kung sino ang kanya at kung sino ang banal at kung sino ang palalapitin niya sa kanya. Sa makatuwid bagay, ang piliin ay siyang kanyang palalapitin sa kanya. Ito'y inyong gawin. Kumuha kayo ng mga suuban, si Kore at ang kanyang buong pulutong, at lagyan nyo ng apoy at patungan nyo ng kamangyan bukas sa harap ng Panginoon, at mangyayari na ang tao na piliin ng Panginoon ay siyang banal. Kayo'y kumukuha ng malabis sa inyo, kayong mga anak ni Levi. At sinabi ni Moises kay Kore, dinggin nyo ngayon, kayong mga anak ni Levi,
Minumunting bagay pa ba nyo na kayo'y ibinukod ng Diyos ng Israel sa kapisanan ng Israel upang ilapit niya kayo sa Kanya, upang gawin nyo ang paglilingkod sa tabernakulo ng Panginoon at upang kayo'y tumayo sa harap ng kapisanan na mga siwa sa kanila. At inilapit kanya 10 ng lahat ng iyong mga kapatid na mga anak ni Levi, at hangarin din naman nyo ang pagkasaserdote. Kaya't ikaw at ang iyong buong pulutong ay napipisan laban sa Panginoon. At si Aaron, ano nga't siya'y inyong inupasala? At ipinatawag ni Moises si Dathan at si Abiram na mga anak ni Eliab, at kanilang sinabi, hindi kami sasampa. Munting bagay pa ba na kami ay iyong pinasampa sa isang lupain na binubukala ng gatas at pulot upang kami ay patayin sa ilang? Kundi napapanginoon ka pa man din sa amin? Bukod dito'y hindi mo kami dinala sa isang lupain na binubukala ng gatas at pulot. Ni binigyan mo kami ng manang bukid at mga ubasan. Dudukutin mo ba ang mga mata ng mga taong ito? Hindi kami sasampa. At si Moises ay nag-init na mainam at sinabi sa Panginoon, huwag mong pagpitaganan ng kanilang handog. Ako'y hindi kumuha ng isang asno sa kanila, ni gumawa ng masama sa kanino man sa kanila. At sinabi ni Moises kay Kore, humarap ka at ang iyong buong kapisanan sa Panginoon, ikaw at sila, at si Aaron bukas. At kumuha ang bawat isa ng kanyang suuban, at lagyan nyo ng kamangyan, at dalhin nyo sa harap ng Panginoon, na bawat isa'y magdala ng kanyang suuban, na 250 suuban. Ikaw naman at si Aaron, bawat isa sa inyo'y may kanyang suuban. At kinuha ng bawat isa ang kanyang suuban, at kanilang nilagyan ng apoy, at kanilang pinatungan ng kamangyan, at sila'y tumayo sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan na kasama ni Moises at ni Aaron. At pinisa ni Kore ang buong kapisanan laban sa kanila sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa buong kapisanan. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, humiwalay kayo sa gitna ng kapisanang ito upang aking lipulin sila sa isang sandali. At sila'y nagpatira pa at nagsabi, O Diyos, na Diyos na mga diwa ng lahat ng laman, sa pagkakasala ba ng isang tao ay magagalit ka sa buong kapisanan? At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa kapisanan na iyong sabihin, lumayo kayo sa palibot ng tabernakulo ni Kore, ni Dathan at ni Abiram. At si Moises ay tumayo at naparoon kay Dathan at kay Abiram, at ang mga matanda sa Israel ay sumunod sa kanya. At sinalita ni Moises sa kapisanan na sinasabi, magsilayo kayo, isinasamo ko sa inyo, sa mga tolda ng masasamang taong ito, at huwag kayong humipo ng anumang bagay nila, baka kayo'y mamatay sa lahat nilang kasalanan. Gayon sila nagsilayo sa tabernakulo ni Kore, ni Dathan at ni Abiram sa lahat ng dako. At si Dathan at si Abiram ay nagsilabas at nagsitayo sa pintuan ng kanilang mga tolda, at ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak at ang kanilang bata. At sinabi ni Moises, dito nyo makikilala na ako'y sinugo ng Panginoon na gawin ang lahat ng mga gawang ito, sapagkat hindi kinathan ang aking sariling pag-iisip. Kung ang mga taong ito ay mamatay sa karaniwang kamatayan ng lahat ng tao, o kung sila'y dalawin ayon sa karaniwang pagdalaw sa lahat ng tao, ay hindi nga ako sinugo ng Panginoon. Ngunit kung ang Panginoon ay lumikha ng isang bagong bagay, na anupat ibuka ng lupa ang kanyang bibig, at sila'y lamunin, 10 ng buong nauukol sa kanila, at sila'y ibabang mga buhay sa Sheol, ay inyo ngang mapagkikilala na minungkahi ng mga taong ito ang Panginoon. At nangyari,
na pagkatapos magsalita niya ang lahat ng salitang ito, na ang lupa na nasa ilalim nila ay bumuka. At ibinuka ng lupa ang kanyang bibig at nilamon sila at ang kanilang mga sangbahayan at ang lahat ng lalaki na nauukol kay Kore at lahat ng kanilang pag-aari. Naanupat sila at lahat ng nauukol sa kanila ay nababang buhay sa Sheol at sila'y pinagtikuman ng lupa at sila'y nalipol sa gitna ng kapisanan. At ang buong Israel na nasa palibot nila ay tumakas sa hiyaw nila sapagkat kanilang sinabi, baka pati tayo'y lamunin ng lupa. At apoy ang lumabas na mula sa Panginoon at nilamon ang 250 lalaki na naghandog ng kamangyan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo kay Eleazar na anak ni Aaron na saserdote, na kanyang kunin ang mga suuban sa sunog at magkalat ng apoy doon, sapagkat mga banal yaon, pati ng mga suuban ng mga makasalanang ito laban sa kanilang sariling buhay. At gawin mo sa kanilang mga laminang pinukpok na pinakapangtakip sa dambana, sapagkat kanilang inihandog sa harap ng Panginoon, kaya't mga banal, at magiging isang tanda sa mga anak ni Israel. At kinuha ni Eleazar na saserdote ang mga tansong suuban na inihandog ng mga nasunog at kanilang pinukpok na ginawang pinakapangtakip sa dambana upang maging pinakaalaala sa mga anak ni Israel, upang sinumang ibang tao na hindi sa mga anak ni Aaron ay huwag lumapit na magsunog ng kamangyan sa harap ng Panginoon, upang huwag magaya kay Kore at sa kanyang mga kasama gaya ng sinalita ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ni Moises. Datapwat sa kinabukasan ay inupasala ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel si Moises at si Aaron na sinasabi, inyong pinatay ang bayan ng Panginoon. At nangyari, nang magpipisa ng kapisanan laban kay Moises at laban kay Aaron, na sila'y tumingin sa dako ng tabernakulo ng kapisanan, at narito, tinakpan ng ulap at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw. At si Moises at si Aaron ay naparoon sa tapat ng tabernakulo ng kapisanan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, lumayo kayo sa gitna ng kapisanang ito, upang aking lipulin sila sa isang sandali, at sila'y nagpatirapak. At sinabi ni Moises kay Aaron, kunin mo ang iyong suuban, at lagyan mo ng apoy mula sa dambana, at patungan ng kamangyan, at dalihin mong madali sa kapisanan, at itubos mo sa kanila, sapagkat may galit na lumabas sa harap ng Panginoon. Ang salot ay nagpapasimula na. At kinuha ni Aaron gaya ng sinalita ni Moises, at siya'y tumakbo sa gitna ng kapulungan, at narito, ang salot ay nagpasimula sa gitna ng bayan, at siya'y naglagay ng kamangyan, at itinubos sa bayan. At siya'y tumayo sa gitna ng mga patay at ng mga buhay, at ang salot ay tumigil. Ang nangamatay nga sa salot ay 14,700, bukod pa yaong nangamatay dahil kay Kore. At si Aaron ay nagbalik kay Moises sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, at ang salot ay tumigil. Bilang chapter 17. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel at kumuha ka sa kanila ng mga tungkod, isa sa bawat sambahayan ng mga magulang, sa lahat nilang mga prinsipe, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, 12 tungkod. Isulat mo ang pangalan ng bawat isa sa kanyang tungkod. At isusulat mo ang pangalan ni Aaron sa tungkod ni Levi, sapagkat isa lamang tungkod magkakaroon sa bawat pangulo sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang. At iyong ilalagay sa tabernakulo ng kapisanan sa harap ng patotoo na aking pinakikipagkakitaan sa iyo. At mangyayari,
na ang lalaking aking pipiliin ay mamumulaklak ang kanyang tungkod at aking ipatitigil sa akin ang mga pag-upasala ng mga anak ni Israel na kanilang iniupasala laban sa inyo. At si Moises ay nagsalita sa mga anak ni Israel. At ang lahat nilang mga prinsipe ay nagbigay sa kanya ng tungkod na bawat pangulo ay isa, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, 12 tungkod. At ang tungkod ni Aaron ay nasa gitna ng kanilang mga tungkod. At inilagay ni Moises ang mga tungkod sa harap ng Panginoon sa tabernakulo ng patutuo. At nangyari ng kinabukasan na si Moises ay pumasok sa tabernakulo ng patutuo at narito na ang tungkod ni Aaron sa sangbahayan ni Levi ay namulaklak at nagkaroon ng mga hinog na almendras. At mula sa harap ng Panginoon ay inilabas ni Moises ang lahat ng tungkod sa lahat ng mga anak ni Israel at kanilang pinagmalas at kinuha ng bawat lalaki ang kanyang tungkod. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ibalik mo ang tungkod ni Aaron sa harap ng patutuo upang ingatang pinakatanda laban sa mga anak ng panghihimagsik, upang iyong wakasan ang kanilang mga pag-upasala laban sa akin, upang huwag silang mamatay." Gayon ginawa ni Moises, kung paanong iniutos ng Panginoon sa kanya, ay gayon niya ginawa. At sinalita ng mga anak ni Israel kay Moises na sinasabi, "Narito kami ay mga patay. Kami ay napahamak. Kaming lahat ay napahamak. Lahat ng lumalapit sa tabernakulo ng Panginoon ay namamatay. Kami bang lahat ay malilipol?" Bilang chapter 18. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, "Ikaw at ang iyong mga anak at ang sangbahayan ng iyong mga magulang na kasama mo ay magtataglay ng kasamaan ng santuaryo, at ikaw at ang iyong mga anak na kasama mo ay magtataglay ng kasamaan ng inyong pagkasaserdote. At ang iyong mga kapatid naman, ang lipi ni Levi, ang lipi ng iyong ama, ay palalapitin mo sa iyo upang sila'y lumakip sa iyo at mga siwa sa iyo. Ngunit ikaw at ang iyong mga anak na kasama mo ay lalagay sa harap ng tabernakulo ng patutuo. At kanilang iingatan ang iyong katungkulan at ang katungkulan ng buong tolda. Huwag lamang silang lalapit sa mga kasangkapan ng santuaryo ni sa dambana, upang huwag silang mamatay ni maging kayo. At sila'y lalakip sa iyo at mag-iingat ng katungkulan sa tabernakulo ng kapisanan, sa buong paglilingkod sa tolda. At sino mang taga-ibang lupa ay huwag lalapit sa inyo. At inyong iingatan ang katungkulan ng santuaryo at ang katungkulan ng dambana, upang huwag nang magkaroon pa ng kagalitan sa mga anak ni Israel. At ako, narito, aking pinili ang inyong mga kapatid na mga Levita sa gitna ng mga Israel. Sa inyo sila ay isang kaloob na bigay sa Panginoon upang gawin ang paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. At iingatan mo at ng iyong mga anak na kasama mo at ang inyong pagkasaserdote sa bawat bagay ng dambana at doon sa nasa loob ng tabing, at kayo'y maglilingkod. Aking ibinibigay sa inyo ang pagkasaserdote na parang isang paglilingkod na kaloob, at ang taga-ibang lupa na lumapit ay papatayin." At sinalita ng Panginoon kay Aaron, "At ako'y narito. Aking ibinigay sa iyo ang katungkulan sa mga handog na itinaas sa aking lahat ng mga banal na bagay ng mga anak ni Israel. Aking ibinigay sa iyo dahil sa pagpapahid, at sa iyong mga anak na marapat na bahagi nyo magpakailanman. Ito'y magiging iyo sa mga pinakabanal na bagay na hindi pinaraan sa apoy. Bawat alay nila, bawat handog na harina nila, at bawat handog nila dahil sa kasalanan, at bawat handog nila sa pagkakasala na kanilang ihahandog sa akin, ay magiging pinakabanal sa iyo at sa iyong mga anak.
Gaya ng mga kabanal-banalang bagay, ay kakain ka ng mga iyan. Bawat lalaki ay kakain niyaon, magiging banal na bagay sa iyo. At ito ay iyo, ang handog na itinaas na kanilang kaloob. Sa makatuwid bagay ang lahat ng mga handog na inalog ng mga anak ni Israel. Aking ibinigay sa iyo, at sa iyong mga anak na lalaki at babae na kasama mo, na marapat na bahagi magpakailanman, bawat malinis sa iyong bahay ay kakain niyaon. Lahat ng pinakamainam sa langis, at lahat ng pinakamainam sa alak at sa trigo, ang mga pinakaunang bunga ng mga yaon na kanilang ibibigay sa Panginoon, ay ibibigay ko sa iyo. Ang mga unang hinog na bunga ng lahat na nasa kanilang lupain, na kanilang dinadala sa Panginoon, ay magiging iyo. Bawat malinis sa iyong bahay ay kakain niyaon. Lahat ng mga bagay na natatalaga sa Israel ay magiging iyo. Lahat ng mga bagay na nagbubukas ng bahay bata, sa lahat ng laman na kanilang inihahandog sa Panginoon, sa mga tao, at gayon din sa mga hayop, ay magiging iyo. Gayon man ang panganay sa tao ay tunay na iyong tutubusin. At ang panganay sa maruruming hayop ay iyong tutubusin. At yaong mga matutubos sa kanila, mula sa 1 buwang gulang ay iyong tutubusin, ayon sa iyong pagkahalaga, ng 5 siklong pilak, ayon sa siklo ng santuaryo, na 20 gera. Ngunit ang panganay na baka, o ang panganay ng tupa, o ang panganay ng kambing ay huwag mong tutubusin, mga banal. Iyong iwiwisik ang kanilang dugo sa ibabaw ng dambana, at iyong susunugin ang kanilang taba na pinakahandog na pinaraan sa apoy, na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At ang laman nila ay magiging iyo, gaya ng dibdib na inalog, at gaya ng kanang hita ay magiging iyo. Lahat ng mga handog na itinaas sa mga banal na bagay na ihahandog ng mga anak ni Israel sa Panginoon ay aking ibinigay sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki at babae na kasama mo, na marapat na bahagi magpakailanman. Tipa ng asin magpakailanman sa harap ng Panginoon sa iyo at sa iyong binhi na kasama mo. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, huwag kang magkakaroon ng mana sa kanilang lupain, ni magkakaroon ka ng anumang bahagi sa gitna nila. Ako ang iyong bahagi at ang iyong mana sa gitna ng mga anak ni Israel. At sa mga anak ni Levi ay narito, aking ibinigay ang lahat ng 10 bahagi sa Israel na pinakamana, na ganti sa kanilang paglilingkod na kanilang ipaglilingkod, sa makatuwid bagay sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. At sa haharapin ay huwag lalapit ang mga anak ni Israel sa tabernakulo ng kapisanan, baka sila'y magtaglay ng kasalanan at mamatay. Ngunit gagawin ng mga Levita ang paglilingkod ng tabernakulo ng kapisanan, at kanilang tataglayin ang kanilang kasamaan. Ito'y magiging palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi, at sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana. Sapagkat ang 10 bahagi ng tinatangkilik ng mga anak ni Israel na kanilang ihahandog na pinakahandog na itinaas sa Panginoon ay aking ibinigay sa mga Levita na pinakamana. Kaya't aking sinabi sa kanila, sa gitna ng mga anak ni Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, bukod dito'y sasalitain mo sa mga Levita at sasabihin mo sa kanila, pagkuha nyo sa mga anak ni Israel ng 10 bahagi na aking ibinigay sa inyo mula sa kanila na inyong pinakamana, ay inyong ihahandog nga na pinakahandog na itinaas sa Panginoon, ang 10 bahagi ng 10 bahagi. At ang inyong handog na itinaas ay ibibilang sa inyo na parang trigo ng giikan, at ang kasaganaan ng pisaan ng ubas. Ganito rin kayo maghahandog ng handog na itinaas sa Panginoon sa inyong buong 10 bahagi na inyong tinatanggap sa mga anak ni Israel. At ganito ibibigay nyo ang handog na itinaas sa Panginoon kay Aaron na saserdote. Sa lahat ng inyong natanggap na kaloob,
ay inyong ihahandog ang bawat handog na itinaas sa Panginoon. Ang lahat ng pinakamainam niyaon, sa makatuwid bagay ang banal na bahagi niyaon. Kaya't inyong sasabihin sa kanila, pagka inyong naitaas ang pinakamainam sa handog, ay ibibilang nga sa mga Levita, na parang bunga ng giikan at parang pakinabang sa pisaan ng ubas, at inyong kakanin sa at saan man, ninyo at ng inyong mga kasangbahay, sapagkat kabayaran sa inyo, naganti sa inyong paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan, at hindi kayo magtataglay ng kasalanan dahil dito, pagka inyong naitaas ang pinakamainam sa mga yaon, at huwag niyong lalapastanganin ang mga banal na bagay ng mga anak ni Israel upang huwag kayong mamatay. Bilang chapter 19. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, ito ang palatuntunan ng kautusan na iniutos ng Panginoon na sinasabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa iyo ng isang mapulang guyang bakang babae na walang kapintasan, na walang dungis, na hindi pa napapatungan ng pamatok, at ibibigay nyo kay Eleazar na saserdote at kanyang ilalabas sa kampamento at papatayin ng isa sa kanyang harapan. At si Eleazar na saserdote ay dadampot ng dugo sa pamamagitan ng kanyang daliri at magwiwisik ng dugo na makapito sa dakong harap ng tabernakulo ng kapisanan. At susunugin ng isa sa paningin niya ang guyang bakang babae, ang balat niyaon, at ang laman niyaon, at ang dugo niyaon, 10 ng dumi niyaon ay susunugin niya. At ang saserdote ay kukuha ng kahoy na sedro, at ng isopo, at ng kulay grana, at ihahagi sa gitna ng pinagsusunugan sa guyang bakang babae. Saka lalabhan ng saserdote ang kanyang mga suot, at kanyang paliliguan ang kanyang laman sa tubig, at pagkatapos ay papasok siya sa kampamento, at ang saserdote ay magiging marumi hanggang sa hapon. At yaong sumunog sa baka ay maglalaban ng kanyang mga suot sa tubig, at kanyang paliliguan ang kanyang laman sa tubig, at magiging marumi hanggang sa hapon. At pupuluti ng isang taong malinis ang mga abo ng guyang bakang babae, at ilalagay sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis, at iingatan ukol sa kapisanan ng mga anak ni Israel na pinakatubig para sa karumihan, handog nga dahil sa kasalanan. At yaong pumulot ng mga abo ng guyang bakang babae ay maglalaban ng kanyang mga suot, at magiging marumi hanggang sa hapon, at sa mga anak ni Israel na sa taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila ay magiging isang palatuntunan magpakailanman. Ang makahipo ng bangkay ng sinumang tao ay magiging marumi na 7 araw. Ang gayon ay maglilinis sa pamamagitan ng tubig na yaon sa 3 araw, at sa 7 araw ay magiging malinis. Ngunit kung siya'y hindi maglinis sa 3 araw, ay hindi nga siya magiging malinis sa 7 araw. Sino mang humipo ng patay, ng bangkay ng taong patay, at hindi maglilinis, ay ihahawa ang tabernakulo ng Panginoon, at ang taong yaon ay ihihiwalay sa Israel, sapagkat ang tubig para sa karumihan ay hindi iniwisik sa kanya. Siya'y magiging marumi. Ang kanyang karumihan ay sumasa kanya pa. Ito ang kautusan pagka ang isang tao ay namamatay sa isang tolda, lahat ng pumapasok sa tolda at lahat na nasa tolda ay magiging marumi 7 araw. At bawat sisidlang bukas na walang takip na nakatali roon ay marumi. At sino mang humipo sa luwal na parang ng alinmang pinatay ng tabak o ng bangkay o ng buto ng tao o ng libingan ay magiging maruming 7 araw. At sa taong marumi ay kukuha sila ng mga abo sa sunog niyang handog dahil sa kasalanan. Sa mga yaon ay ilalagay ang tubig na buhay sa isang sisidlan.
At isang malinis na tao ay kukuha ng isopo at itutubog sa tubig at iwiwisik sa tolda at sa lahat ng kasangkapan at sa mga taong nandoon at sa humipo ng buto o ng bangkay o ng patay o ng libingan. At iwiwisik ng taong malinis sa marumi sa 3 araw at sa 7 araw at lilinisin niya siya sa 7 araw. At siya'y maglalaba ng kanyang mga suot at maliligo sa tubig at magiging malinis sa hapon. Ngunit ang taong magiging marumi at hindi maglilinis ay ihihiwalay ang taong yaon sa gitna ng kapulungan sapagkat kanyang inihawa ang santuaryo ng Panginoon. Ang tubig para sa karumihan ay hindi nawisik sa kanya. Siya'y marumi. At ito'y magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila. At yaong nagwiwisik ng tubig para sa karumihan ay maglalaban ng kanyang mga suot, at yaong humipo ng tubig para sa karumihan ay magiging marumi hanggang sa hapon. At anumang hipuin ng taong marumi ay magiging marumi, at ang taong humipo niyaon ay magiging marumi hanggang sa hapon. Bilang chapter 20. At ang mga anak ni Israel, sa makatuwid bagay ang buong kapisanan, ay nagsipasok sa ilang ng Zin ng unang buwan. At ang bayan ay tumahan sa Kades, at si Miriam ay namatay doon, at inilibing doon. At walang tubig na mainom ang kapisanan. At sila'y nagpulong laban kay Moises at laban kay Aaron. At sinisi ng bayan si Moises, at nagsipagsalita na sinasabi, "Ibigin sana na kami ay nangamatay nang mamatay ang aming mga kapatid sa harap ng Panginoon. At bakit nyo dinala ang kapulungan ng Panginoon sa ilang na ito upang mamatay rito, kami at ang aming mga hayop? At bakit nyo kami pinasampa mula sa Ehipto upang dalhin kami sa masamang dakong ito? Hindi dakong bukirin o ng igos o ng ubasan o ng mga granada, at wala kahit tubig na mainom." At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ng kapulungan at napasapintuan ng tabernakulo ng kapisanan at nangagpatira pa. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa kanila. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Hawakan mo ang tungkod at pisanin mo ang kapisanan. Pisanin mo at ni Aaron na iyong kapatid. At magsalita kayo sa bato sa harap ng kanilang mga mata na ibibigay niyaon ang kanyang tubig at ikukuha mo sila ng tubig sa bato. Sa ganito paiinumin mo ang kapisanan at ang kanilang mga hayop." At kinuha ni Moises ang tungkod sa harap ng Panginoon na gaya ng iniutos sa kanya. At pinisa ni Moises at ni Aaron ang kapulungan sa harap ng bato at kanyang sinabi sa kanila, "Makinig kayo ngayon, mga mapanghimagsik. Ikukuha ba namin kayo ng tubig sa batong ito?" At itinaas ni Moises ang kanyang kamay at pinalong makalawa ang bato ng kanyang tungkod, at ang tubig ay lumabas na sagana, at ang kapisanan ay uminom, at ang kanilang mga hayop. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, "Sapagkat hindi kayo sumampalataya sa akin upang ipakilala niyong banal ako sa mga mata ng mga anak ni Israel, kaya't hindi niyo dadalhin ang kapisanang ito sa lupain na aking ibinigay sa kanila. Ito ang tubig ng Meriba, sapagkat sinisi ng mga anak ni Israel ang Panginoon at siya'y napakilalang banal sa kanila." At si Moises ay nag-utos ng mga sugo sa hari sa Edom mula sa Kades na ipinasabi, "Ganito ang sabi ng iyong kapatid na Israelita, talastas mo ang buong kahirapan na dumating sa amin. Kung paano ang aming mga magulang ay bumaba sa Ehipto at kami ay tumahan sa Ehipto na malaong panahon at inalipusta ng mga Ehipsyo kami at ang aming mga magulang. At nang kami ay dumaing sa Panginoon, ay dininig niya ang aming tinig. At nagsugo siya ng isang anghel, at inilabas kami sa Ehipto.
At narito, kami ay nasa Kades, na isang bayan na nasa dulo ng iyong hangganan. Isinasamo ko sa iyo na paraanin mo kami sa iyong lupain. Hindi kami dadaan sa kabukiran o sa ubasan, hindi kami iinom ng tubig sa mga balon. Kami ay manunuwid sa maluwang na lansangan. Hindi kami liliko sa dakong kanan, ni sa dakong kaliwaman, hanggang sa maaraanan namin ang iyong hangganan. At sinabi ni Edom sa kanya, huwag kang magdadaan sa aking lupain, baka kita'y salubungin ng tabak. At sinabi ng mga anak ni Israel sa kanya, kami ay aahon sa lansangan, at kung kami ay uminom ng iyong tubig, ako at ang aking mga hayop ay pagbabayaran ko ang halaga. Pahintulutan mo lamang ako na makaraan ng aking mga paa na walang anuman. At kanyang sinabi, huwag kang magdadaan. At si Edom ay lumabas laban sa kanya na may dalang maraming tao at may malakas na kamay. Ganito tumanggi si Edom na paraanin ng Israel sa kanyang hangganan, kaya't ang Israel ay lumayo sa kanya at sila'y naglakbay mula sa Kades at ang mga anak ni Israel. Sa makatuwid bagay ang buong kapisanan ay napasabundok ng Hor. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron sa bundok ng Hor, sa tabi ng hangganan ng lupain ng Edom na sinasabi, si Aaron ay malalakip sa kanyang bayan, sapagkat siya'y hindi makapapasok sa lupain na aking ibinigay sa mga anak ni Israel, sapagkat kayo'y nagsipanghimagsik laban sa aking salita sa tubig ng Meriba. Dalihin mo si Aaron at si Eleazar na kanyang anak, at isampa mo sila sa bundok ng Hor, at hubaran mo si Aaron ng kanyang mga suot, at isuot mo kay Eleazar na kanyang anak. At si Aaron ay malalakip sa kanyang bayan, at doon siya mamamatay. At ginawa ni Moises gaya ng iniutos ng Panginoon, at sila'y sumampa sa bundok ng Hor, sa paningin ng buong kapisanan. At hinubaran ni Moises si Aaron ng kanyang mga suot, at isinuot kay Eleazar na kanyang anak, at namatay si Aaron doon sa taluktok ng bundok, at si Moises at si Eleazar ay bumaba sa bundok. At nang makita ng buong kapisanan na si Aaron ay namatay, ay kanilang tinangisan si Aaron na 30 araw sa makatuwid bagay ng buong sambahayan ni Israel.